Yang mahal, Berhing Maria ng awa, kay San Jose na dakila, anak nila'y kinalinga. Tayo, Compradella de San Jose, buhay ating iaalay hanggang tayo'y magtagumpay. Pinanganak si Pule sa panahong nagmamalupit ang mga dayuhang mananako. Galing sa linang ang dinadala sa pagpapatayo ng simbahan. Pinangarap ni Pablo at Juana na balang araw ay magiging isang pare ang kanilang anak. Isang pareng Pilipino na uunawa sa kalagayan ng mga magbubukid. Ano ang sadya mo, iyo? Nais ko po maging pare. Maging pare! At sadya mo, iyo, ay para maging pare? Sa akin, Mana Indio, hindi pwede maging pare! Bagamat naging mabigat sa kalooban ang pagkabigo, naisip ni Pule na may iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya't nagtungo siya sa Maynila. Ang layunin ng Cofradia de San Jose ay maipagtanggol ang ating karapatan sa malayang kalayaan sa pananampalataya, kalayaang pag-aralan ang tunay na aral ng Biblia. Datorio, ihanay mo ang ating mga tauhan dito. Mga sundalo at mga gwardiya sibil ang mga kasama ni General Huet. Mga kapatid, panahon na upang ipagtanggol ang ating Cofradia. Ipakita natin sa mga Kastila na hindi na tayo papayag mapapi. Ipagtanggol natin ang karapatan ng mga Pilipino. At tayo umasang tutulungan tayo ng Diyos sa langit. Aling Sino kayo? Saan ako dadalhin? Huwag ka na magtanong. Sige pare, takbo! Ano bang nagawa ko sa iyo? Andito na! Ito na! Ano bang ginawa ko? Mga kaso ko sa iyo? Ka na kasi makulit bata, tsaka dyan. Bang nagawa ko sa inyo? Bata, ano naman sa'yo kasi simple lang lahat ng bagay na to. Ha? Aamin ka lang. Ano ba nga aminin ko eh? Amin na lahat ng mga kasama mo eh. Sino mga kasama? Ikaw daw. Buddy, wala na naman tayong ashtray dito eh. Ayan buddy, ang laki ng ashtray na yun. Pahinong awa! Ako, tabal ko pala to si Commander eh. Akala namin wala na kaming hininga, bibitawan na nila pag wala na talaga yun. Ayan. Sa kanila yan yun. Tapos saka sasabihin nila, umami ka na. Sabi ko, Saan mo ako dadalhin? Ito na. Life was relatively good when Vermont's mother was still a migrant worker. But that changed when she died of cancer. Taking his wife's death heavily, Vermont's father took to drinking
and venting his emotions towards his helpless children. Hoy, ikaw! Ano ba naman ninuto mo? Hilaw pa oh! Hilaw! Hilaw! Hindi mo yan! Maayos po yan, tingin mo. Norbet's own family seemed to enjoy ridiculing him. Hindi ko naman sinasabi na ginugulpi nila ako. Hindi naman sa ganun. Gago, pumasok ka nga doon! Painahanap, gago ka. Saan ka na naman napulot? Gago to? Lagi ka na lang umaalis sa may araw ka na. Sakali ka na nakatira, makikita ka nga din, anak ka ni tatay. Ano ba yan? Lagi na lang pinag-iinitan si Bunso. Ay, sinipa ko ni Kuya. Ikaw, tigilan mo na yung pananakit mo sa Bunso, ha? Hoy, ano bang ingay yan? Sama, masakit ba? Dito po. Sinadya ko. Tignan mo yung anak nyo. Nakita kayo sa labas, nag-yoyosi, tapos nagra-rugby pa. Totoo ba yun? Hindi po, tay. Nagkukwentuhan lang po kami mga barkada ko. Ano yung sinasabi ng kuya mo? Tay, paluin mo yan. Huwag, ano ba yan? Hindi mo lang sa kinagyan ka. Huwag naman! Sige! Ayaw niyo siya para matulog. Ako rin po may kasalanan ng ba't nila ginagawa. Indifference at home pushed this confused youth to seek each other's companionship. Oh, dito mo na matutulog, ay. Nandun sa bahay. Sayo sa mga gang, mga fraternity. Yan. Parang yung galit ko, binubuhos ko lang sa ibang tao. The streets at night can turn into staging grounds for violent fights of rival gangs. Naglalakad kami sakto, papunta kami doon sa bahay ng founder namin. Tapos may nadiskitahan yung isa, sabi niya parang gusto kong makabawi kasi wala naman tayo nakita kanina eh. Ano ginagawa ng tambay? Wala, nakaupo lang. Doon sa may tapat ng tindahan. Ilang taon mo na? 15 anyos. Hanggang makawa. Sabi niya, kuya, tama na kuya, wala naman ako atras sa inyo eh. Tapos hindi namin pinapansin yung... Class, we have already finished the topic on pronoun. Now let's move on to the subtopic of pronoun, which is indefinite pronoun. Who can give me an example of singular indefinite pronoun? Mom, everybody. Everybody. Nobody. Okay, nobody. Timbakado mo. Huwag kang bakwit, tanong naman wala. Hindi tanong katawan, hindi tanong pagbawa. Adan pa nakabalita, apadsugod kun siya yung mga sundalo. Bangilay nila sa mga rebelde. Okay, nanyako mo bangunin sa kano? Di kano surrender. Di no ipag-surrender sa mga kawayagano. Apya daw kano makampawang, pangilay kano sa ukin, ang makambalingan kano siya sa eskwela. Niya ko bubang ninsel kano na makapamagilayatan ng panin. Alia, hindi kang gulang kanan. Dita Ismael, dita ang gulanin makakadsinitanta sa moli, kay ka marakal pa ni kahanda ta. Kahanda? Kung ni kagahanda ta sa miyawad de pa. Oy, ama. Sekarang ba kayo po? Ama, Sekarang ba kayo po si katadalin? Uy, nandun ka na ako pagkambitiya sa kuha ng mga malimbusa. Apa dapat nga ni mga papa? Uy, mapera ang buwan mo. Nadadire ta ako ambitiya sa kuha na dapat kay dapat katamong jay ka. Di naman kwento may kadika na kuha. Kinaganda sa mga mata. Ama, inadaman ang gula nami ka usto, pero sama na makanggula kami. Ugera, napagito ngami di kinanay solusyon. Da solusyon ta kay pagkain ko sa makan kanambe kita sa Islam. Di, ama, daman ang gula nami. Apiada mo ng guwan. Di ko kalin yan, so mapasa ka nung kitanta na ko kita ng mga mata. Di ka pa na sabon-sabon na danang guwan. Daman ang gula nami, ama. Subantay na banal. Tumbay na mitiyan ki kuha na Alia papa. Na dinikal niya ni Majina kami.
Dinikal na ni mga kagawang makibanay. So, mangrakip ay pangarap ay. Yan ka na makuha ng pekahandan eh. Katawang kilang naskita no siya, kangurana ar mga pangarapin. Kina ba? Sakangi pangarapan ka? Forestry. Gusto ko. Saka? Police. Ako maging seaman. Sakangi pangarapan ka? Saka? Akin nurse. Teacher. Engineering. Abogado. Doktor. Mayroon pangarap. Yaman ka na mga kahanan. Oo.